Hello po, kumusta po sa lahat po ng mga Leo sign? Timeless reading po ito mga Holy Angels and Spirits, Divine Lines, White Light, Angelic Beings, and sign sa inyo ng inyong future self. TikTok 30. Parang edad mo to sa ngayon, 30 o mag-30 ka na. Round and round, significant din ang number 25, 222, 555 o 555, 222, 333 o 333. Bottom of the deck, mga dude, happy. Ang ilalim niya ay building blocks. Ibig sabihin, stable, mayaman. Ito na po yung, taas na po yung narrative po ninyo. So may clue na rin po dito, bottom of the deck, building blocks. Okay, isama na rin po natin yan. At ang mga napakaganda po ng mga mensahe sa inyo ng future self po ninyo. Ito kasalukuyan, round and round, ulit-ulit ang karmic cycle, generational curse. Ito po, karmic cycle, maaari pong 25 years na paulit-ulit po. 25 years na paulit-ulit na mahirap na cycle na buhay po ninyo. Pero kasi ang sinasabi dito ng TikTok ay oras na para matapos na itong paulit-ulit na cycle. Ito na yung panahon mo. Ready ka na. So, ito na yung, kailan mo ito mapanood, ito na yung tamang araw o tamang buwan. Kung kailan yung mapanood mga dude, maaari sa susunod na buwan o sa susunod na buwan ng taon, yung mga ilan linggo nyo pa po bago mapanood ito. Pero kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung tamang oras o tamang araw na makita po ninyo itong mensahe sa inyo ng future self po ninyo. Mga future self po ninyo ay masaya, stable, mataas ang kinilalagyan o maaaring nasa mataas na lugar. O napakaganda po nito, no? Ito po yung builder na 5 energy, big boss, lady boss, CEO. Yan po yung leader, boss, manager, ganyan po. O, ang ilan po sa inyo ay owner, meron na po kayong sariling negosyo, pinagkakitaan. Wow. Sa ganito pong energy ng happy, wala na po kayong pinoproblema. Yung future self po ninyo ay talagang nag-enjoy po sa buhay po ninyo, sa career, lalo na. Yan po. Maaring single pa rin. Yung future self po ninyo ay single. Pero malalaman natin yan. Tatanungin natin sa ating spirit team kung ang ilan po sa inyo ay talagang pinili nyo talaga maging single o meron po kayo magiging romantic partner sa future, yung future self niyo. Pero ito kasi ay fulfillment. Ito po kasi ay wish fulfillment. Wow, ito po yung resulta ng lahat-lahat po ng pagsisikap po ninyo, ang sakripisyo po ninyo, yung hindi po kayo sumuko. Ito po sa current po na sitwasyon po ninyo. Kaya po ito po yung buhay ng future self po ninyo, stable, nandiyan po yung stability at talagang maganda po talaga yung stability at mataas talaga yung kinalalagyan, yung estado. Maaari po, isa po kayo sa mga sa future, yung future self po ninyo ay isa po sa mga talagang mamumuhay po ng luxurious. Yan po yung luxury. Sa ngayon, naririnig mo pa lang. Pero yung future self po ninyo, pinakita na dito na talagang maganda po yung yan po. Luxury, abundance, expansion, lalo na po sa may negosyo. Ito po yung sign na talagang
magkakaroon pa ng iba pang mga negosyo, kaya po ay magkakaroon ng mga branches, ganyan po. Ayan o, diba? Sinagot na agad. Ang tanong natin kanina, magkakaroon pa ng romantic life, love life? Yes, ayan o, romance. So yan po, magkakaroon pa ng romantic partner. Ang ilan po sa inyo. Meron kang mga kailangang patawarin sa kasalukuyan mong sitwasyon o sa pamumuhay mo, sa kasalukuyan, may mga kailangan kang patawarin. Kasama na rin ang sarili mo dito na patawarin. Tanggalin mo ang guilt, ang limiting beliefs. Yan po. I-let go mo na yan, i-release mo na habang nandito ko sa kasalukuyan para mas maging magaan ang buhay ng future self mo. Oh. Walang regrets. Yes, di ba? Confirmation. Yan po, confirmation. Yes, yan. Ating mga confirmation na wala ka na dapat alalahanin, basta gawin mo yung part mo ngayon sa kasalukuyan, kung ano man yung ginagawa mo, ibigay mo lahat yung best mo. Huwag kang mag-alala masyado sa oras kasi nandito yung pag-aalala mo na baka nanghihinayang kayo sa mga nasayang na oras. Meron din pong naghahabol ng oras. Yung parang pakaramdam po ninyo ay kulang na po ang oras po ninyo. Huwag po ninyo masyadong alalahanin yan kasi isipin niyo po na time is illusion. Yan po. Huwag po kayong magpa-control sa oras, sa araw, sa panahon. Kung ano lang po yung kaya po ninyo ngayong sa kasalukuyan. Yun po, ibigay po ninyo yung best po ninyo. Kasi ano man, ito pa rin po yung magiging future self po ninyo. Maganda, successful, stable, mayaman, ayos ang buhay, kaan ang pamumuhay, masaya. Happy po ito. Happy. Mas ma-enjoy niyo po yung buhay, ay yung luxurious life. Yung wala nang masyadong pinoproblema. Pero sa ngayon, kasalukuyan po, nandito po kayo sa endless loop, round and round, paulit-ulit po na mga senaryo na talagang mahirap. Yan po, na parang pakaramdam mo hindi ka na makalabas-labas sa ganyang sitwasyon. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagsisikap mo, yan po, halos wala ka ng pahinga sa pagtatrabaho. Pero round and round, paulit-ulit na ganong problema or sa ilan po ay makakabayad. Pagkatapos, pag nagkapera, gano'n na naman. Pagkakapera, magkakaroon naman ng problema para gumastos ng malaki. Ganun po, paulit-ulit po yung sitwasyon po ninyo. Round and round. Karmic cycle o generational curse o karmic debts po yan na maaring yan po ay na dala-dala po ninyo. Kayo po yung maaring nahihirapan sa ngayon na nagbabayad po ng karmic debts ng mga ancestors po ninyo. Yung mga nauna po sa inyo. So, King of Pentacles, continue to solve issues in practical ways. Wow. Nandito yung steady, di ba? Ito yung synchronized, di ba? Ito rin yung sinasabi dito na King or Queen of Pentacles. Dahil malalaman ko naman yan energetically kung may connection sa'yo or wala. So, continue to solve issues in practical ways. Ito po yun. Mabubuo ko kung ano talaga yung gusto mo talaga sa buhay mo. Yan po. Yung nandito yung steady na vibe. Good character mo din. Hindi kasi nagdala sa'yo sa success, sa pagyaman. Dahil sa magandang pag-uugali mo, sa talino mo, sa pagiging realistic mo rin,
Yan po. Pentacles, yan po ay material success po yan o mas mataas na posisyon. Hindi nakakapagtaka kasi ito ay naabot ng future self po na stable or mataas na talaga yung posisyon. King of Pentacles or Queen of Pentacles, 555. Yan po ay pagbabago. Pagbabago po sa buhay po ninyo. Kahit sa ngayon ay hindi mo talaga makita-kita yung shift o yung pagbabago sa buhay mo dahil paulit-ulit po. No? Mga paulit-ulit na ganun pa rin ang problema or matagal na po nahihirapan. Yan po sa pera, ilang taon na. Okay, so may tower. Ito po paglabas ng tower ay magandang sign na yung distraction na mangyayari po sa kasalukuyan po na sitwasyon po ninyo ay mas ikabubuti pa ng buhay mo. Halimbawa po, may mga natapos, may mga palagay mo may mga lumagpas na opportunities. Yun ay God's protection. Yung distraction, kung ano man ito na adversity o malaking problema, biglang nagka-problema ng halos talagang parang hindi mo kakayanin. Pero malalagpasan mo. Kasi nga makikita mo dito yung future self kung maayos mo. So itong tower na to, itong tower moment, itong distraction or kung ano may magko-collapse sa buhay mo ay ikabubuti mo to. Hindi ito makakasira sa pangarap mo or sa buhay mo. Okay? Ate mga dude. Yan ay pagbabago kasi may connection siya dito sa King of Pentacles. Isipin nyo na lang daw po na kung halimbawa merong may negotiations, ganyan po, may mga transactions po kayo na hindi natuloy, na inaasa mo sana malaking pera yon. Kung ano man po ito na or offer at biglang nagbago, may pagbabago dito na talagang na-disappoint ka or sobrang na-stress ka, pero parang say by the bed. Yan po. Parang mas ikakabuti mo pa yung nangyari. Yung hindi ka natuloy, ganyan po. Kung ano man po ito na para sa'yo ay magandang opportunity, malaking opportunity sana. Pero kasi may magandang, may mas magandang ibibigay sa'yo ang Divine Universe na mas magandang posisyon, mas ito yung gusto mong gawin, ganyan po. Na talagang mas magdadala talaga sa ito, sa steady na income or mas mataas pa. Kasi deserve mo ang more at ayaw ka ng Divine Universe na magtiis na lang sa konti po. Diba? Confirmation, Four of Wands, yan po, victory, success, stability. Ganun ulit, stability pa rin to, home, rest. Yan, mas marami na kayong rest, mas marami na kayong pleasure o yung pong makakapag-indulge, makakapag-relax, mas talagang, mas mararanasan po ninyo yung luxury. Yan po, happy, may romance din dito, di ba? Sobrang synchronized po ng mga cards po ninyo. Romance, may beauty, may, major glow up. Sobrang laki ng pagbabago na transformation, lalo na ng physical po ninyo na appearance. Yung pong ibis po na habang tumatanda po kayo sa future self po ninyo, dapat matanda na po kayo. Pero dito kasi ay mas naging bata pa po yung itsura po ninyo, o yung mas lumakas po yung katawan po ninyo. So, nandito yung beauty, yan po, glow up, romance, celebrations, napakaganda po. At yes yan, no? Confirmation. Yes yan. So, mga dude. Okay, so magtanong tayo, no? Magtanong tayo sa inyo pong future self. Hingi tayo ng approximate lang po na time frame, halimbawa po, na halimbawa ang itatanong po ninyo ay tanong natin kung ito pong happy, ito pong future self po ninyo ay mga ilang taon
Okay, mga ilang taon pa bago maging successful. Yan po. Or yung talagang dumating talaga sa punto ng buhay po ninyo na wala na kayong masyadong po problemahin or natapos na po yung ganito pong karmic cycle, yung round and round. Kasi, di ba, nandito yung time. So, hindi na rin tayo ng clue sa picture sa po ninyo. Kailan ba yun na talagang mga ilang taon pa kaya? Pero mayroon na po ditong clue, no? May 4, 5 o kaya po 7 na taon sa ilan. Maaaring sa susunod na 4 na taon, 5 taon, no? 7 taon. Pero pwede rin po yan months sa ilan na makita nyo na po yung progress sa inyo pong pamumuhay, no? Or sa love life, no? O kasi meron din ditong romance. Okay, so hindi po tayo ng clue. Mga ilang taon bago nyo matamasa yung talagang masaya na buhay. Yung ganito po happy-happy, yung steady na, yung wala na pinoproblema, natapos na yung matagal na napakahaba at napakahirap na karmic cycle by po ninyo. Kailan yung mararanasan yung luxury, yung kayo po ay talagang maging legit na mayaman, elite, ganyan po, no? Yung maging multi-millionaire, wala na po kayong pinoproblema, kahit anong oras, kahit kailan nyo gusto, pwede kayong pumunta kahit saan, bumili ng kahit ano, yung gusto po ninyong bilhin, properties, tulungan nyo mga gusto po ninyong tulungan, mga ilang taon pa kaya. Wow, 5 years sa ilan, di ba? Sakto to dito sa King of Pentacles sa number 5. Sa ilan, 5 years lang, makukuha mo na to. Kasi nga, posible talaga yan dahil meron kayong power. Yung unexpected po, na bigla na lang. Hindi nyo malaman kasi iba't ibang paraan ng Divine Universe kung paano kayo bigla na lang magiging maayos yung buhay po ninyo or bigla po kayong yayaman kung yun po yung minamanifest po ninyo or mataas na posisyon o magkaroon ng negosyo or kung ano ba po ito na pangkabuhayan, ganyan po. Yung ikabubuhay po niya talagang steady na. Steady. So, kung romance naman po, ito naman po yung wedding, no? Yung magkaroon ng sarili mong pamilya, home, rest, stability, romance, yan po. 5 years naman po sa ilan, no? 5. Okay. Tanong natin, para sa ilan? Kung hindi po 5 years, mga ilang taon pa kaya? Mga ilang taon pa kaya? 4. Wala. Sakto din dito sa 4 of Wands. Mga 4 ulit. Okay. 9. 9 years sa ilan? Bubunuin nyo 9 years bago nyo maranasan ito. Meron naman pong mabilis lang 4 years. Wow. Okay, isa na lang. 5. Okay, so meron kayong 4, meron kayong 5, meron kayong 9 years. Yan po yung clue. Ilang taon ka, okay, ilang taon ka bago pa maging stable, ganyan po, or maging multi-millionaire, yung maman, or magkaroon ng masayang pamilya. Ito, kung ito naman po yung minamanifest po ninyo, romance, or magkaroon po ng romantic partner. Kasi yes yan, no? Confirmation na yan, Mother Body. So, hindi tayo na ilang taon ka na. Okay? Mga ilang taon ka, yung future self. 70. Yan po. Pero talaga na sa edad na 70, yung future self, 70, mayaman na talaga. Multi-millionaire. Okay. Hindi tayo ng 3. 80? Wow! 60. Okay. 60 ang edad, 70, o kaya po 80. Okay? So, thank you, future self. Salamat po. At, bago natin isara to, isip po kayo ng tanong sa inyo pong future self. Okay. Imagine niyo po ikaw na ikaw ito sa future. Ito yung future self mo. Okay.
ano yung gusto mong itanong sa kanya. Hingi tayo ng tatlo. Okay, hingi tayo ng tatlong sagot. So, depende po kung isang question lang po at 3 beses po, no? Pakihingi tayo ng isang sagot at yung pangalawa, pangatlong sagot ay mga clarification. Depende po sa inyo kung gusto nyo po iba-iba po yung tanong po ninyo. Basta 3 po. Okay? 3 ang itatanong natin sa inyong future self. Okay? Mga dude. Okay, yung first question, nakaisip na po ba kayo? Gusto nyo i-pause nyo po muna itong video na to. Isip po kayo ng question. Okay, meron na po ba? So, ready na po ba kayo? Yourself. Question number 1. That would be a waste of money. Okay? With yourself. Okay, so pangalawa po, nasagot. If it's done very well, if not, don't do it again. So parang sinasabi niya dito, kung yes yon, if it's done very well. If not, don't do it again. Okay, kung may susubukan ka, bawa may tanong, halimbawa po may tanong ka sa future self mo, kung okay ba yon, magiging maganda ba yung resulta. Ang sagot niya sa'yo, yes, ang sagot niya sa'yo, if it's done very well, if not, don't do it again. So parang, kung maganda yung pagkakagawa mo, siguro, ay, sige, ituloy mo. Pero kung hindi, huwag mo na ulit subukan. Okay. Interesting yung sagot niya. Okay, pangatlong sagot. You need to take the initiative. So, gets nyo na po yan. Para talaga sa'yo yan. Nasagot. Maraming salamat po, mga dude. Sana po ay may nakuha po kayo dito at nasagot po yung tanong po ninyo sa inyo pong future self. So, yan po. Maraming salamat po sa inyo, mga dude. Ingat po.